hindi mo alam yung pre-trib, pre-mill, hindi mo maintindihan. Yung kaparallel ng history. Diba? Yung gospel. Halimbawa, post-trib ka o kaya post-mill ka. Wala na. Yung gospel mo, bali-bali na. Balabalot na. Ako, naintindihan mo ako siya? So, introduction lang ito sa inyo para maintindihan nyo yung lecture ko namin. Kasi, ito sinasabi ko, mahalaga talaga yung gospel. Sabi nga sa Bible, sabi ni Paul, this is the power of God unto salvation to everyone who believes. Kaya hindi niya kinakaya. Ako, hindi ko rin kinakaya. Kahit na anong usapan, kahit na ano pa. Technology, philosophy, history, politics, sociology, economics, nako. Wala yan. Kasi nga yung gospel, napaka-comprehensive, napaka-powerful, napaka-talino, lahat na ng superlative ng positive nandiyan sa gospel. Kaya lang, hindi tayo maintindihan ng daigdig kasi nga, hindi nila naintindihan. Yung gospel o kaya yung kaparallel ng gospel na pre-trib, pre-mill worldview o theological worldview. So, mahalaga, kung ba't natin lagi nilalagay yung ating mapa dyan, para malaman nyo na consistent tayo sa history, consistent tayo sa logic, consistent tayo sa lahat ng bagay na pwedeng pulutin ng mga professor sa buong daigdig. Dapat nilang ito. Unfortunately, tayo lang nakakalam. Yun ang malungkot. Napakalungkot. Masaya rin kasi sumisikip na lang sa langit. Kaya lang, minsan, ewan ko kung pride na lang ito. No? Pero, nakapagyayabang talaga yung gospel. Minsan, nakapag-humble din. Kasi, alam mo, wala naman nakikinig. Wala nakakaintindi sa buong daigdig. No. So having said that, Eric, susundan namin yung sinama kanina. Ano ka mo yung kaibahan o confusion between the old nature, Adamic nature, at saka yung new nature. Alalahanin ninyo, may problema. Hindi lang human, global, kundi universal. Ano yung problema? Ang tao mismo. Ang daigdig mismo, at saka ang universe. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung nilikha niyang yun, nasira after 6,000 years. Yun mabilis yun. Mula rito hanggang doon, 6,000 years. Luciferic ito. May tanong ka kasi, Luciferic. After 6,000 years, namuo yung rebellion. Ito yung First Revolution. Dito nangyari yun ang tanong ni Lucifer. Alam niyo naman yun, di ba? So, yung tao, nung panahon na nilikha ng Diyos sa unang universe at daigdig, si Lucifer, dito, walang kasalanan, nauwi siya sa pagiging makasalanan o rebel. Yun tandaan nyo yung data nyo kasi mamaya gagamitin ko. So, nagsimula sila sinless. Nauwi sa sinful. Naging makasalanan nandun. Kailan? After 6,000 years. Mahalaga yun. Mahalaga yun. So, hindi ko na didetalye niya kasi hindi na kayo makakauwi. So, kailan? Ano lang? Yung summary lang. Pagkatapos na ang rebellion, o yung tinatawag na gusto magipantay si Lucifer sa Diyos, naging Satanas siya, tapos ang daigdig at ang universe ay namatay. Okay, namatay. Hindi naging extinct, kundi namatay. Hindi nawala, kundi namatay. Parang taong namatay. Sabihin na natin, para magkaroon kayo ng idea, wala naman kumakain, nagnas. And the earth became formless and void, sabi sa Genesis chapter 1, verse 2. Whereas ang Diyos, wala namang ginagawa talagang masamang tinapay. Okay? Wala siyang ginagawang perfect. So, ang ginawa niyang perfect, heaven and earth, naging bangkay. After 6,000 years, dahil sa rebellion ni Lucifer at tayo mga kabatsman, tayo mga tao sa buong daigdig at universe, mahalagang malaman to kasi ito yung missing link sa knowledge sa labas, kaya hindi tayo maunawaan itong issue ito. So, nagkaroon ng bagong creation. Ito ngayon yung debate sa internet. Sa mga Christian website. Yung tinatawag na theories of creation. Siyempre, mayroong Big Bang. Alam na natin yung sa mga atheists. Pero sa mga Christian nila, napakasalimuot ito.
Meron tinatawag na gap theory. Dati kami dalawa ni Peter, gano'n. Yung kina Larkin, gano'n, lagyan gap theory. Kaya lang ngayon, hindi na yung pinapaniwalaan. No? Pati ng mga dating gap theoretician, tulad ko. No? So, yung progressive creation theory ni Dr. Hughes, sa Amerika, sikat to. Na kung saan, sabi niya, ang universe successively kinreate ng Diyos yan. So, mistisyong atheistic evolutionary theory yun, na parang Big Bang theory, Higgs boson theory, at saka Christian theology, pinagsama nila yun. O, isa na naman nakaka-confuse yun sa mga estudyante sa theology sa buong daigdig. Sinasabi ko to kahit di nyo ako naintindihan. Kasi ganun kasalimot. Pagka ang pinag-uusapan natin tungkol sa Diyos, o kaya creation, o kaya sa salvation. Hindi ganun kadaling pag-usapan yan. So kaya ako lang naman kayo ginaganito para magkaroon kayo ng kahit pa paano. Hindi pala ganun kababaw yung pinag-uusapan natin. Ito pala sumisindak hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Kasi whether we like it or not, politics is being influenced by theology. Ang mga empires magmula noon hanggang ngayon, kapag pinag-aralan mo gano'n lang, rise and fall, karamihan, kundi man lahat, religion ang ugat. Tama? So, napaka-complicated napaka-confusing pag-usapan yung religion. Sa ngayon, sinasummarize ko lang sa inyo kung ano talaga yung pinag-uusapan natin at mamaya-maya makikita nyo yung gospel mamumukod tayo. Yung mga sinasabi kong ibang hindi nyo naintindihan, ano ko na lang yun, no? Pinapalabuhan ko na lang para malaman nyo na hindi tayo nangungusap ng mababaw. Malalalim tayo dito. Now, so anong gawin ng Diyos yung bagong universe na yon? No? At saka yung daigdig na yon, hindi out from nothing, kundi out from something. Saan yung something? Yung naging bangkay dito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos, and the earth became formless and void. Okay. Tapos, ni-renovate. Ni-recreate. Ayan. Okay. Tapos, si Adam, after 6 days, nagkasala. O, ganun na lang kadali, no? Para ma-answer ko agad to. Kasi mababa pa to. So, yung 1,000 years na yon, o yung Adamic world and universe na yon, naging 7,000 years. 6,000 years at saka yung 1,000 years. Naging 6 na araw at ikapitong araw. Naging Lunes, Martes, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes at naging Sabado yan. Kaya yung mga Seventh-day Adventists, ganun na lang. Sabadista. Kasi nasisilip nila yan. Although hindi nila nakikita, nasisilip lang nila. No? So, may element of truth, kaya lang hindi nila alam yung truth. Puro element. Sa mga saksi, mga 7,000. So, yung 7,000 years na yan, Eric, eto na. Ang tanong mo kasi sa akin kanina, ano yung kaibahan ng Adamic nature? Simple yun. At saka yung Luciferic nature. Sinless yun. No? Yung Adamic nature, ang direct influence niyan sa 6,000 years na history from the time of Adam's fall hanggang sa second coming of Jesus Christ, including the 7 years tribulation period. Yun ang direct effect ng Adamic sinful nature. Ibig sabihin, lahat ng taong isisilang dyan, mula kay Adam hanggang doon, sa dulo ng 7 years tribulation period, which is 6,000 years. So, all in all, mula rito hanggang doon, ay mapapasailalim sa law, sin, and death. Sigurado yun. Wala ka lusot doon. Kahit sino ka pa, dadaan ka doon. At malalim na usapin yun. Ayokong matukso na i-discuss ang detail yun kasi hindi naman tayo matatapos. Okay? Alam mo na yan? Yung simple Adamic nature, yun ang resulta. 6,000 years re-remedyoin ng Diyos through Christ sa pamamagitan na ng kanyang death. Death. Hindi burial, death. Okay? Yun ang ganda ng gospel. Yung 6,000 years of history, na kung saan puro negative yan, as far as God is concerned, as far as chosen people is concerned, merong exemption na positive. Exempted na positive, yun nga yung mga tao, may Kristo, may Holy Spirit ng Kristo, isa na kayo, tsaka ako. Now, so,
maliwanag itong 6,000 years na to directly came from Adamic sinful nature. Pero pansinin nyo, katapat nung Luciferic era, katapat nung Luciferic period. Okay? Uy, walang nakakaalam yan, ha? Sa buong daigdig, walang nakakaalam yan. Ang nakakaalam lang yan, ang Diyos, si Kristo, ang Holy Spirit, at saka tayo. Subukan nyo. Mag-search kayo sa internet. Wala kayong makikita. Kahit sa mga libro, library, wala. Kung meron man, nasabihan na natin. Pagmula pa. Kaya lang ayaw sa atin kasi hindi tayo plus. Diba? Pinakaya tayo ng iba, kala nila kasi. Ano lang tayo nila? Pero bukas mo ka lang malalaman nila kung sino talaga yung leader. Ayan. Okay, ito naman,